guys, nandito na naman ako at good morning dyan at good evening dito. Eto, ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon para komentuhan itong mga pautot na ito ni Mandalulo. Okay guys, ang sabi nila nananahimik tayo. Excuse me po, hindi po kami nananahimik. Actually, guys, dapat pasalamatan natin itong si Mandalulo sa pagkaka-expose nito. Alam nyo kung bakit? Okay, hindi totoo na hindi alam ito ni Secretary Dizon at patutunayan ko sa inyo yan mamaya. Okay, pero pasalamatan natin si Mandalulo dahil in-expose niya ito at ang in-expose niya rito ay hindi ang kasiraan ng Marcos or hindi kasiraan ni Sandro sapagkat ito ay hindi project ni Sandro. Ito ay project mismo ng DPWH. Pero ang in-expose niya rito ay ang kasiraan at ang kalokohan ng mga kontraktor ni Fentaboy. Kontraktor mismo ng mga Duterte. At ang sinira niya rito mismo, hindi nito alam dahil bobo nga ay ang mga Duterte. At papatunayan ko sa inyo yan. Kung bakit? Ito kasi, nagaling-galingan, research kunwari, pero nag-research na rin lang, tatanga-tanga pa. At ang pinahamak, ang sarili niyang kulto. Ang kanyang mga kapanalig at ang mga Duterte. Ito, papatunayan ko kung bakit. Ang ipinapakita niyang tulay ay, wala lang akong picture na nakalagay ay project ng Rotaflex. Ayan, Rotaflex Construction. Ito pong pinapakita ko sa inyo rito ay isang kontrata nila ng Rotaflex Construction dito sa, anong kinontratahan nila rito? DOST. Okay. So guys, ayan papakita ko sa inyo. Ayan, Rotaflex Construction and Development Corporation. At sino ang may-ari ng Rotaflex? Guys, ang may-ari po ng Rotaflex, ayan, nakalagay, si Mr. Ryan L. Uy. Ang tanong, sino si Ryan L. Uy? Eto, papakita ko sa inyo kung sino siya. Guys, tingnan nyo yan Ayan, Presidential Communications Operations Office sa pamumuno ni Martin Andanar. So, klaro ito Ito ay panahon ni Fentaboy. Okay. Asan si Ryan Vincent L. Uy? Ayan po siya, Teka. Ayan, kita nyo? Ryan Vincent L. Uy, Assistant Secretary, Administrator. So, napakaliwanag. At hindi lang yon. Itong Rotaflex, buksan ninyo sa sumbong sa website ng Sumbong sa Pangulo, napakarami pang project nito, no? At maliwanag na ito ay kontraktor simula 2020 pa, nangongontrata na. Isipin mo conflict of interest Empleyado siya ng gobyerno pero nangongontrata. Kasi nga normal ito kay Fentaboy, ito ay hindi na bago at inaalaw niya ito. So ngayon, itong si Ryan Vincent L. Uy na may-ari ng Rotaflex, no, na siyang ibinibida-bida nito ni Mandalulong tatanga-tanga, tao mismo ni Fentaboy. At siya ngayon ay kasama sa iniimbestigahan. Kasama po ang kanyang kumpanya sa iniimbestigahan ng Ombudsman at ng DPWH. Lilinawin ko kasama. Dahil hindi lang ito yung iniimbestigahan na mga sub-standard at mga hindi itinuloy, kundi napakarami. Meron din po itong project sa Metro Manila. Hanapin nyo na lang sa website ng Sumbong sa Pangulo. Makikita nyo ron, napakaraming kontrata nitong si Ryan Vincent L. Uy o ang Rotaflex na mayagpag sa panahon ni Fentaboy. At yung nandun na ipinapakita, wala pong kinalaman si Sandro Marcos ron, hindi po project ni Sandro yun. Yun po ay project ng DPWH. Hindi porke nakita nyo lang na nandun sa lugar na yun, akala nyo project na lahat ng congressman yun, hindi po. May sarili pong project na ginagawa ang DPWH. Tapos yung mga congressman, nagre-request din sila ng iba nilang mga project. Pero this particular na pinapakita nitong si Mandalulo, project ng DPWH. Okay? So, Mandalulo, mabuti naman at ito ay binulgar mo, nakatulong pa ito para lalong mabaon itong si Ryan Vincent L. Uy na ito ay bata ng amo mo, bata ni Duterte. At ito ay isang didilis.
wala itong pinagkaiba sa CLTG na pag-aari ng ng mga nilabonggo. Christopher Lores Tesoro. Ang galing mo mag-research. So, ang ipinahamak mo, sarili ninyo. Ang kontraktor pala, tao ni Fentaboy. Ayan o. Ang liwa-liwanag o. Ryan Vincent L. Uyo. Ayan o. Presidential Communications Operations Office. Ayan o. Jose Roberto Martin M. Andanan. Sunog! Ang katangahan. Ngayon, sayang ang bayad sa'yo ni Sabit Sipon. Ipinakita mo pa kay Sabit, sa palagay mo, ipupush through ni Sabit yan. Eh di, ang kinalaban niya yung sariling matauhan ni Pentaboy. Eh baka pag dinikdik nila ito, malamang-lamang magsalita ito. Di ba ka? Sayang ang bayad. Lugi na naman si Sabit Sipon. Kumuha ng tangang vlogger. Lahat na lang sablay. Sablay sa pagsasampa ng impeachment. Paano? Puro bobo ang mga kinukuha. Kukuha ka ng matino-tino't matalino. Isipin mo, kumuha ba naman ng site ang contractor pa si Ryan Uy. Si Ryan! Oh! Si Ryan! Oh, wala sa katinoan yan. Kaya nga sira eh. Si Ryan! Salto na naman sakit na naman ang ulo nito ni Sabit Sipon. Sabi ko, lagi kumuha ako ng vlogger, bobo pala yun. Isipin mo nga, inimbestigahan ay tao pala ni Pentaboy. What the... Sabi ni Pentaboy, sayang ang bayad ko rito. Ipinagbalandrahan pa ha. Ibinalandra pa talaga ha. May mga post pa. Ang nakalagay na kontraktor doon ay sino? Ayan o. Ang nakabalandra si Rotaflex Construction and Development Corp. Rotaflex. Yung pala, ang may-ari, tao ni Pentaboy. Didilis pala. Sabi ko sa inyo, tanga yan eh. Sabi ko sa inyo, bobo yan eh. Ipinahamak yung kasamahan. Ay, naku. So, yun na, mga didilis. Tatanga-tanga yung vlogger nyo. Isipin mo, pinahamak yung kakampi nyo. Ay, naku. Hello guys, nandito na naman ako. Syempre, good morning again dyan at good evening dito. Eto guys, meron tayong kukomentuhan. Ako, napakaganda nito, no? Shout out at ano nga pala, anong tawag dito? Credit dito kay kay Balita at Kaalaman ha. Ay, friend, kaibigan natin to. Salamat sa iyo ha. Pahiram nitong video mo. Guys, makinig kayong mabuti ha. Ang videong ito ang magdedebunk sa kasinungalingan nitong si Mandalulo. At sa kasinungalingan niyang yon, mamaya pati si Sabit Sipon ay niloko niya. At mamaya natin yan kukomentuhan. Sa bagay, itong si Sabit Sipon, tatanga-tanga naman to eh. Kaya nga ito, niloloko-loko lang siya nitong vlogger nilang ito na bayot eh. Ni Hippopotamus na vlogger eh. O sige, let's go. Panoorin natin. Ako sa pinuntahan mo. Ayan bakit ito lang ang pinapakita mo? Ang linaw-linaw. Ayun, lahat yun gawa na di ba? Boom! Boom, panis! Mandalulo! Kaya pala, nang pumunta rito si Mandalulo, chinempohan niya na walang mga tao. At ang kinunan niya, yung isang side lang. Eto guys kung nasan ngayon si Balita at Kaalaman ay yung mismong pinuntahang lugar nitong si Mandalulo. Nitong si Hippopotamus, okay? What the heck? Patay ka ngayon, Mandalulo! At ngayon, ito ang ipinapakita niya kay Sabit Sipon. Itong si Sabit Sipon, plano pa namang ipresenta sa bilyonaryo. Di mapapahiya sila nito. Ang
Ang lakas ng loob mo, Mandalulo, pati si Sabit Sipon, no? Magkapera ka lang, ha? Talagang niloloko mo. Sa bagay, bobo naman yan si Sabit Sipon. Pares kayong bobo. Pero palagay ko naman, pag nagpaloko sa'yo si Sabit Sipon, sobra-sobra pagkabobo talaga nito. Isipin mo, ha? Ibinigay-bigay mo pa ito sa kanya, at ang plano, ipakita sa milyonarya. Sabit Sipon, bobo ka daw, sabi ni Mandalulo. Ginagawa kang engot. Sa lahat ng mga tao ni Sabit Sipon na nakakapanood dito, yung mga taga-Ilocos Sur, ayan niloloko yung amo ninyo. Bobo talaga. What the heck? Bakit ito lang ang pinapakita mo? Lahat yun, nagawa na. Guys, Oo. nakikita nyo yun? Ayun, di ba? Yun yung pinanggalingan natin. Tingnan nyo gaano kalayo yan, guys. What the heck? Oh, Layo niya, may 1 kilometro na yun, Pistado si Mandalulo, Panis! Sabi ko si Mandalulo, huwag ka kasing tatanga-tanga. Akala mo ba kami may mga utak? Tsaka kaya pala yung pineke niya, niyang accomplishment, tawag ron, yung nakalagay doon sa date na pineke niya yung mga petsa. Parang natatanda ko, parang September 23 yata yung nakalagay doon. Tingnan natin, ano bang nakalagay doon sa pineke niyang yun na petsa? December 2025. December 23 pala. Okay. Sige. ang layo niya, no? Tapos sa likod ko, ayun, no? Kita nyo, gaano kalayo? Ang haba niyan, pero ang pinapakita lang. Guys, pero kudos sa iyo, bro, kudos dito kay Balita at Kaalaman, talagang sinadya pa niya. Pero talaga naman, dapat lang dito ang mga tamang ginagawa natin ng pag-debunk, guys. Kasi alam natin, si Mandalulo, ito ay lahi ng mga sinungaling itong mga ito. So, kailangan talagang i-debunk. O ayan the same spot, the same location talaga yung pinuntahan ayan si Balita at Kaalaman. At least ito, sabi ko nga, pag mga vloggers ng administrasyon, hindi tayo namemeke Talagang gusto natin yung katotohanan. O si Mandalulo, gumawa lang, ang kinunan lang yung bahagi na hindi pa tapos. What the heck? Ni, Tabachoy, di ba? Hanggang dun lang, di ba? Ayun guys, yun ang liit nun. Tapos ito pa, ayan, pag tumalikod ako, ang haba nun, di ba? Tsaka kitang-kita mo sa kulay ng semento, guys, ganito makikita mo ang quality ng semento na pagkakatrabaho kapag ganyang maputi-puti halos ang semento, talagang matibay yan na maraming semento halo yan. Pero kapag medyo yung maputla ang kulay ng semento, tandaan nyo, halos substandard yun, yung nagkukulay na parang mga grayish masyado. Yun, medyo mahina yun. Madali madurog yun, guys. Yan ang naisabi rin sa akin ng mga kaibigan kong mga engineers, Pag sa halo ng semento, makikita mo yan, namumuti yan. Kaya talagang maganda pagkakahalo niyan, okay? Yan, katulad dito, maganda to. Pero ang pinakita lang nung Tabachingching, di ba? Yung parte lang na yun na ginagawa, which is the, ibang phase na ng project na to. Ito po, completion date. Sumakto po to, September 2020. Yun yung pinapakita niya na hindi pa raw kumpleto. Ang completion date ay September 25, 2025. At tapos, ang pinakita niya ay yung hindi pa tapos. Yung pala, ibang phase na. Ibig sabihin, itong phase na ito, kung halimbawa, phase 1 yan, ang completion date niyan, ang completion target date ay September 2025. Natapos siya ng September 2025. Ibig sabihin, timely yan. On time, pasok sa timetable. Anyway guys, tandaan po natin sa mga kontrata po ay lagi po yung may palugit. Usually 3 months po, 90 days. Bakit po naglalagay ng 90 days lagi? Kung halimbawa ang completion ay 20 September, lagi po yung may 3 buwan na palugit dahil po yun doon sa mga tinatawag na unprecedented events tulad ng halimbawa biglang nagkabagyo, biglang lumakas ang ulan. So sa ganun po yun para may allotment, may adjustment po, hindi po eksakto na kung September, talagang tapos ng September, hindi po lagi po may allowance yan. Pero kung wala nangyayaring mga natural calamities, umaabot naman sa target. At katulad nitong pinapakita ni Balita at Kaalaman, on time ito, kumbaga timely ito, na-accomplish nila sa target. Pag na-accomplish mo kasi ang isang bagay sa target, hindi lang yun goods yun, in a way na, syempre, mas maganda ang kita mo. Mas maganda yung mas maganda yung iyong profit kasi nga syempre bawat madagdag na araw at ikaw ay nagpapatrabaho, syempre bawas sa kita mo yun. Ngayon mas maganda ang profit nito. Kaya po yung matitinong contractor, as much as possible, gusto nila timely rin yung kanilang accomplishment sa mga projects kasi nga sila rin naman ang makikinabang noon, mas maganda ang kita lalo na po at itong mga trabahong ganito alam naman natin puro sabi nga ay pakyawan.
No, hindi po yan arawan, pakyawan. So kaya talagang maganda talaga na matapos ng tama sa oras ang project. Kaya lang, yun nga, pag may mga minsan sakuna or kalamidad, yun. Kaya may mga adjustment na tinatawag. Usually 90 days po yan. Okay, so ito, timely ito. September, natapos. Yung sinasabi ni Mandalulo, ibang phase pala yun, pero ginagamit niya yung September na timeline. Okay? 5 nagawa na po ito. Ito po yung nandun sa tarpaulin. Nandun sa dulo, ang pinakita ni ni Duque, 'di ba, ni Tabatingting, yung lang ginagawa. So ikaw na What the mag-isip, 'di ba, kung anong goal niya, anong intention niya. Malisyoso. Ang intention niya, bro, ay lokohin itong si Sabit Sipon. Oh, Sabit Sipon, niloloko ka ni Duque ha. Sa bagay, bobo ka naman eh. Talagang lolokohin ka niyan dahil ang tingin sa'yo ni Sabit Sipon, mayaman, ang tingin sa'yo ni Mandalulo, Sabit Sipon, ay mayaman ka lang. Pero bobo ka. Isipin mo nga, nagkita pa talaga kayo sa kabubuan, sinubmit pa sa'yo ha. Kaya pala kakaba-kaba siya. Nang sabihin nang sabihin nang planuhin ni Sabit Sipon na ipapakita sa bilyonaryo. Kabadong-kabado si Mandalulo. Bakit? Alam niyang papalpak siya, sablay. Sasablay talaga. What the heck? Pagpapakita ng ginagawa, pero itong tapos na parte, ito ang hindi niya pinakita. Ang lalim Ang na. haba, oh. Alam niyo ba kung ilang meters po ang Lalim. nilagay doon na 12 meters daw po yan, palalim. So, Ay, napakatibay. yun na tama. Standard yun, 12 meters talaga yung yung bakal, no? Itong sheet, metal sheet ang tawag ron. Yung metal sheet na yun, pinapasok yun ng 12 meters. Yun po ang standard. Okay, para pang flood control talaga yun, yung metal sheet na malalapad. Po nito. No. Mukhang hindi magigiba, di ba? Kasi pag ganyan, Hindi, tsaka yung simento nililihis maganda nila eh. yung usapan, puro fake news lang, no? Kasi gusto nila, yung Davao City, baka libre. Yun po ang merong 51 billion na budget. Plus, pag konting ihi ni Sara, binabahan na, no? Kaya ayaw po nila na Grabe ka. masilip yun. Dito sila pumunta. Alright? Ang completion Galing, date talaga nito is March 2026, di ba? So, ibig sabihin, fake news yung mga pinagsasabi mo, Okay. di ba? So yan, yung mga pinakita ni Mandalulo na yan, ayan o. Ang target date ng completion ay March 2026. Okay, March. So magbigay ka pa ng allowance na additional na 3 buwan, 90 days. Usually ganun talaga sa mga kontrata. May 90 days kasi nga dun nga sa mga sinasabi ko minsan kalamidad, no, mga unprecedented events or calamity na hindi natin inaasahan. So pero kung matapos sila pag sa target date, yun nga mas maganda kita. So ito klaro, March pa ha, March 2026. Meron pang 2 months. What the heck? Nga ba no? Hanggang doon pa yan eh. Hanggang doon pa yan sa Davao City. Bakit ka magpo-focus dito? Yung Davao City, umihilang si Sara Duterte, binabaha na. Tama! Dapat sa Davao City tayo magpunta. Tara, Correct! let's go! Go! Ayun, yun. Nako, salamat dito kay Balita at Kalaman. Oy, Mandalulo. guys, sa mga hindi pa po nakafollow kay Balita at Kalaman, paki-follow nyo po siya. Mga kaibigan natin ito, talagang ito ay masigasig din na nagko-content about sa ating Pangulo, sa mga accomplishment. Ito, napakaganda! Klaro, Mandalulo, sabog ka na naman! Pero guys, eto ha. Sa lahat ng mga didilis at sa mga tagasunod nitong si Sabit Sipon, sabihin nyo kay Sabit Sipon, bobo siya. Kasi bakit? Isipin nyo ha, isang vlogger na patay gutom, na walang trabaho, umaasa sa ayuda, umaasa sa mga GCash ng mga OFW na nangikikil at nangi-scam ng mga OFW, pati si Sabit Sipon, in-scam. Nagkuha ng mga videong ganito, yung pala fake news. No, para pagkakitaan si Sabit. Ayan, syempre dahil bobo nga si Sabit Sipon, ginawa po lalo nitong bobo, itong si Mandalulo. Naku po, Rudy, nagsama-sama ng mga bobo. Kaya pala itong news na ito ay hindi pinapatulan ng bilyonaryo. Dahil kung talagang totoo ito, dapat ito, ang bilyonaryo nangunguna na rito. Ang tanong, bakit hindi nga pinupuntahan ng bilyonaryo? O di ba hindi pa na-highlight sa kanila ito. Ibig sabihin tuloy-tuloy ang construction. Naku Rudy. Pero ang pinakamagaling na ginawa rito ni Mandalulo ay yung niloko niya mismo ay walang iba kundi si Sabit Sipon. Ginawa niyang bobo, ginawa niyang tanga. Sabit Sipon, isipin mo, isang Mandalulo lang pala nakita mo naman ang itsura. Dugyot na dugyot, meron lang isang pantalon. Diba? Dugyot at mabaho. Kita mo naman itsura. Tapos lulukuhin ka lang. What the heck? So, yun lang. Sa mga bobo ditilis at may saya dyan. Ayan. Tatay nyo, karton. Model pa ng boys.
Manatili kayo mga bobot may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!